Kapatid, mapapalad po tayong lahat na inakay sa dakong ito kung saan nananahan ng banal na espiritu sa katawan ng ating minamahal na Apo Conching. Bago po ang lahat, tatawagin ko po ang una ang may karawan ngayon para magbigay pasasalamat sa Ama. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Alma Miranda. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat, lalo na po dito sa kapatiran ng Divine Mercy. Sa ilang taon ko pong pananatili dito, ngayon lang po naganap yung ganito. Kaya galak na galak po ang puso ko. Halos hindi na po ako makakatulog. Nagtinda po ako, hindi na po ako natulog. Kasi talaga pong pagka po naramdaman mo po, maraming nagmamahal sa'yo. Maraming bumabati sa'yo. Napakasarap po ng pakiramdam. Kaya ako po'y nagpupuri sa Ama. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ko, halata po bang may pinagdadaanan? Sa edad po na 37, ano po, yung parang nung mula po nung nadako po ako sa banal na dambanang ito, para pong napakadali na po ng lahat para sa akin. Ang Ama, yung kaisipan ko po, pinatahimik po niya. Wala na po akong bagabag sa aking puso't kaisipan. Ang pagmamahal po, ang lagi ko pong hinihiling sa Kanya na sidlan po ako ng lakas at katatagan upang sa bawat pagsubok na ipagkakaloob niya ay mataba ko po itong malalagpasan. Kita niyo po sa pagbabata, nakamit ko po yung tagumpay na bilang isang hinirang ng banal na espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo, para ka pong dumadaan sa butas ng karayom pagka po talaga dinadalisay ka. Pero alam niyo po, pinasasalamatan ko po ang Ama. Binigyan niya ng karamdaman ng asawa ko. Dahil kung di po sa karamdaman yon, hindi po ako magiging matatag. Hindi po kami mapapadako dito. Hindi po ako mababago. Talaga pong masasabi ko po sa pamilya namin, sa asawa ko, napakalaki po ng ipinagbago namin. Binago po kami ng Ama. Kaya tunay nga po, kay buti ng Ama, kay hiwaga niya, ang lahat po ay ating ipagkaloob sa Kanya. Sa bawat alalahanin po natin sa bawat araw, hindi po niya tayo pababayaan. Ang kababaan po ng loob, naway manatili po sa atin. Huwag po tayong maging maramot sa isa't isa. Kailangan po natin magmahalan po tayo. Kahit po hindi tayo magkaano-ano, kahit po saan-saan tayo na nakakarating, kailangan po yung pagmamahalan po ay lagi pong nasa sa puso natin. Hindi po pansarili lamang. Kailangan po yung pagmamahal, ibahagi po natin sa iba. Dahil ang Ama, yung pagmamahal niya, ibinigay niya po niya, ipinagkaloob niya sa kanyang, sa mga anak niya, lalo na po sa matapat at sa matatapat na anak niya na patuloy na nananalig sa Kanya na kailanman ay hindi niya pababayaan. Nais ko po sana na kahit po hindi man po kagandahan ng boses ko, pero para sa Ama, maganda po ito. Kaya po hahandugan ko po siya na isang awit. Pasensya na po, hindi ko po kabisado. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo
ay walang matatamo. Ang mga pagsusumikap ko, kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ito ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay di nabibitaw. Ang buhay kong ito ang siyang tanglaw. Salamat po, Ama. Maraming salamat po dahil binago mo ko. Naway wag na po akong maligaw. Manatili po. Naway manatili ako dito sa banal na dambanang ito. Maraming salamat po. Sa inyo po, sa kapatiran Divine Mercy, sa mga kapwa ko po alagad. Maraming salamat po sa pagmamahal na ibinibigay nyo. Nawalan man po ako ng magulang, pero napakarami ko pong magulang dito sa Divine Mercy. Kumbaga po, sa pagninilay ko po, nawalan man po ako ng nanay at saka tatay, pero ang ipinalit po niya sa akin, napakaraming nanay at tatay. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, kapatid. Maligayang karawan po. Meron po akong hinandang pagninilay na pinagkaloob po ng Panginoon. Paano po tayo tinawag ng Panginoon? Tayo po, di lang po sa mga pasyente po, tayo po hindi lang po tayo tinawag dahil sa ating karamdaman. Kundi po, tinawag po tayo para linising ganap ang ating kaluluwa. Di po ba? Amen po. Tatawagin ko po ang dalawa pong kapatid ko na maghahandog ng awit para sa ating Panginoon. Ang kapatid ko si Annalie Reyes at si kapatid na Myrna Andrada. Purihin ang Diyos. Habang hinahanap po ang isang mic at hinihintay ko ang anak na Annalie. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Purihin ang Ama. Napakadakila ng Diyos sapagkat napakaganda po ng temang ibinigay ng Ama sa ating anak na Chris. Kaya po mga minamahal ko, kapag isa po sa inyo'y pinalad na tawagin, wag po kayong magbantulot. Ano po? Damandama ko po yung mga talagang naghihintay ng tawag ng Panginoon eh. Subalit, takda-takda nga po. Di ka na anak at awitan sila ng... Lalaban muna kami ni Bunso. Sa lahat na pinagdaraanan, kailangan lumaban. Amen? Bagaman po't ang awiting ito, sa tuwin ay aming inaawit, kapag inududyok po sa aming puso ay walang makakahadlang. Amen po ba? At ang awitin pong ito ay para po sa ating lahat na tuwirang inihahandog natin sa Ama. Ikaw ang pag-asa
na sa'yo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pa pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang pangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Kailangan pong lumaban, ano po? Kailangan nating lumaban, ano po? Naniniwala po kami na Ganado pa kapag po ang aking mother. ama ang may nais, ay hindi po marapat tutulan. At nais po namin umawit muli ng aking anak na Annalie, ang isang lumang awitin. Ang awitin pong ito ay pinamagatang I Believe. Tayo pong lahat ay naniniwala na buhay ang Diyos. Napakaganda po ng ibig sabihin, ng ibig ipakahulugan ng awiting ito. Bagaman po ito'y lumang-luma. Subalit, ang wika nga po, huwag nating pagmasdan ng umaawit, kung anong uri ng awitin, kundi ang nilalaman ng awitin. At kung papaano po ang anak na Alma ay nagbasa rin naman, kami rin po ng anak na Annalie. Namdamin po natin ang bawat liriko ng awitin.
Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, Someone will come. I believe. Yes, I believe. I believe above the star, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe. Purilang Diyos, salamat po sa Walang Ama. practice. Tingnan niyo po ang kalaban, iniba-iba po ang tono namin. Subalit sa aming paniniwala, sa aming pagtitiwala at sa inyong support at paniniwala, in the end, nagkita rin. Kita rin. Buhay po ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sa katauhan ng mahal na Apo, kung kaya kami naririto at may tapang na taglay. Amen. Amen. Nawa po ay nasyahan naman po kayo sa handog namin. At batid ko ang Ama na gagalak. Yes, Amen. Lord. Maraming salamat po. Amen po. Napakagandang awit ang binigay sa atin ating mga kapatid. I believe. Maniwala po tayong ganap na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ang isa nating kapatid na si Teacher May. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ang Diyos. Amen. Medyo po matagal-tagal po na hindi po ako natindig sa inyong harapan. Salamat po sa Ama, sa katauhan po ng ating kapatid na Chris. Ako po ay muling magbabahagi sa inyo ngayong araw na ito. Ang sabi po niya kanina nating pagninilayan, paano nga po ba tayo nadako sa dambanang ito? Paano tayo inakay ng Panginoon? Ano ang mga naging kadahilanan? Bago ko po simulan, magre-recitation muna po tayo. Teacher po, ano. Tita Lucy, paano po kayo napunta dito? Sa pamamagitan po ng tinawag niya ako ng Ama sa pamamagitan ng konting karamdaman. Subalit, ang karamdaman ko po pala na mapagagaling ay ang aking
kaluluwa. Salamat po. Dito po tayo sa medyo huli. Kayo po, tita, paano po kayo napunta dito? Dahil po sa ng mga magulang ko po, natagal po na akong naakay dito, nung po nagkaroon ng konting allergy, yun po, nagpisa hanggang ngayon po, tuloy-tuloy na po. Salamat po, karamdaman din po. Meron po bang iba ang kadahilanan? Pwede pong mag-volunteer. Mas mataas po grade nung nagtataas ng kamay. Sino po? Yung hindi po karamdaman, meron pa po ba? So lahat po tayo inakay dahil po sa karamdaman. Okay po, salamat po. Katulad niyo po, yung mga natawag ko po sa recitation, ako po ay ganoon din. Tinawag po ako ng Ama, November po. Una po akong nadako dito ay November 26, 2011. So 2 years na po mahigit, no? Dahil po sa aking karamdaman, 2 ospital po ang aking pinanggalingan, subalit hindi ko nakamtan ng aking kagalingan. Salamat po sa anghel na kanyang ginamit, ang anak po ni Tata Erneng, nakita po namin siya sa ospital. Siya po yung naging daan kung paano nga pong sa dakong ito, katulad din po ni Tita Lucy, ang mas malala ko po palang sakit ay ang aking kaluluwa, hindi po ang aking katawang lupa. Salamat po muli sa Panginoon na dahil po sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching at nga po sa banal na Espiritu na siya po ay kinalugdan, tayo pong lahat nakamtan natin kung anuan po yung mayroon tayo ngayon. Yun po ang naging kaparaanan, sabi nga po ni kapatid na Chris, tayo ay nalinisan. Totoong totoo po. Batid po natin sa ating mga sarili, sa ating katauhan, sa isip at kalooban po natin kung paano sa pagtungo po natin sa dakong ito, kung paano po unti-unti nababago tayo, yung ugali po natin, no, ating pong buong pagkatao. Gayon din po ba kayo? Amen po. No? Lahat po tayo na tuwirang tumanggap sa ating Panginoon, nadadama po natin yon. At sa umaga pong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo na dahil nga po tayo nalilinisan, ano po yung higit na mas nabubuhay sa atin, na dati pong patay ang ating pong kaluluwa, ang ating pong pananampalataya. Amen po. Sino po yung mga patayang pananampalataya nung hindi pa napupunta dito? Ako po, 2 kamay, 2 pa ako pong itinataas. Totoo po, akala po natin naniniwala tayo sa Diyos, kilala na po natin siya, subalit napakalaki po ng kulang. Hindi po siya ganun kalalim, no? Kaya po sa umagang ito, ibabahagi ko po sa inyo, mga kaganapan sa ating buhay, nakatotohanan naman pong nagaganap. Sino po yung may mga anak na nag-aaral na maliliit pa po? Yung mga nasa elementary po. Yan, kasi po kami na-experience na yan, si kapatid na Arlene, wala. Yung may mga apo po, yung mga lola na nagbabantay. Wala po ba? Ayan, sila lola po. Ano? Di ba po pag may assignment yung mga apo nyo o mga anak, kung ano po yung nakanote ng teacher, kailangan po yun yung bibilin. Amen po. Pag po naiba lang ng konti, hindi po papayag yung bata. Amen po, kapatid na Arlene. Pipilit po niya yan. Sasabihin mo, o sige, tatext ko na yung teacher mo. Halimbawa po, nagpapabili ng styro. Ang nakalagay po doon ay round nut styro. Pag pumunta po kayo doon sa school supply, wala po kayong mabili, sabi mo, pwede na to, tinext ko na si teacher, pwede na. Ano pa sasabihin ng anak nyo? Hindi po yan papayag. Ipipilit po, hindi nga, magagalit nga si teacher. Di ba po? No po? Ipipilit at ipipilit, hindi po naniniwala sa inyo. Kanino po mas naniniwala? Sa teacher. Sa amin po naniniwala. Totoo po yun, nagaganap po talaga. Kasi minsan po, pag may nagtatext po sa akin ganun, pwede na po yun, mami, sasabihin ko po ganun. Ayaw pong pumayag ng bata kasi kung ano po yung sinabi namin yun. Bakit po naniniwala sa amin yung bata? Nakita niyo po yung sitwasyon na mas pinaniniwalaan pa po kami, no? Kaysa sa magulang. Kasi po naniniwala yung bata, totoo yung sinabi namin. Makita niyo po mamaya yung connection. Totoo po yung aming sinabi. Kailangan po kami sundin, kung hindi po bababa yung grade nila. May kapalit po di po ba? Amen. Okay, sinabi po dito yung nung hindi pa nadadako dito ay laging mga nasa iba't ibang albularyo o manggagamot. Mga tawas-tawas po. Unang-una ako dyan. Lahat po yata ng klaseng albularyo napuntahan ko na. Meron pong nagsusunog ng kandila, meron po yung nilalagyan ng langis sa likod, napakarami ko na pong napuntahan. Di ba po pag nagpapagamot po tayo sa albularyo, pag sinabi po dyan, meron pang naduwende daw po, may alay. Tayo naman po susunod, pag sinabing bumili po ng
magpatay ng manok, sumusunod po. Amen po ba? Amen po. Pag sinabi po, ano po yun, yung yangit, yung kanin po, yung hinahalo. Ano po? Sabi ko rin po, nun, paano kaya kinakain ng duwende yun? Natanong niyo din po ba yun? Di ba po, may mga ganyang utos. Pero sumusunod po tayo. Bakit po? Sige nga po, bakit po tayo sumusunod sa manggagamot na yon? Opo, naniniwala po kasi tayo na totoo din yung sinasabi niya at naniniwala tayo na kakamtin natin yung kagalingan pag sinunod po natin yon. Isa pa po, sino naman po dito yung nagpapagamot sa doktor? Siyempre lahat naman po tayo, no? Pero kasi po, hindi po sa alam po naman, mula po nung nada ako dito, hindi po ako masyadong nagpapagamot eh. Pero mula po, 2 years na po, hindi na po ako pumunta ng doktor. Okay po, di ba po pag sa doktor, binigyan tayo ng gamot kahit na 9 na klaseng gamot sa isang araw, iniinom nyo. Amen po. Pag sinabi pong bumili nito, kahit 1,000 ng isa, binibili. Amen po. Bakit po? Uli. Po, naniniwala po kasi tayo na yung sinabi ng doktor ay totoo at makakagaling po sa atin. Okay po. 3 sitwasyon na po. Ngayon po, meron pa akong isang kwento. Huwag po sana silang mainip. May isa pa po akong kwento na gusto ko pong ibahagi sa inyo, doon po sa aklat na nabasa ko. Ang sabi po doon, mayroong isang mangangaral. Pilosopo po siya, no, na mangangaral. Habang nangangaral po siya, sabi po niya, ang prinsipyo ko sa buhay ay to see is to believe. Ano pong ibig sabihin? Hindi po siya naniniwala sa isang bagay o isang tao hanggat hindi na niya ito nakikita ng kanyang mga mata. Sabi po niya nung nangangaral siya sa mga tao, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi po niya, bakit daw po? Kasi wala namang ebidensya, wala pang nakakita sa Kanya. Sabi po nung nangangaral. Tayo po ba nakita na natin ang Diyos? Di pa po, pero nadadama po natin siya. Amen po. Kaya po, so yun ang sabi po niya, no, habang nangangaral siya. Habang nagsasalita po siya, may isang bata na lumapit sa Kanya. Ang sabi po sa Kanya, Kuya, nakita mo na po ba yung utak mo sa iyong ulo? Sabi po nung bata, kasi nung habang nangangaral po siya, hindi pa, bakit? Sabi niya, di hanggang ngayon wala ka pang utak sa ulo mo kasi hindi mo pa nakikita. Amen po? Diba po, buti pa po yung bata, naisip niya yun, no? Pero yung nangangaral, yung sinasabi po niya na hindi siya naniniwala sa Diyos. Ano po yung connection nun? Nung tayo nalinisan at tayo po ay nabuhay ang ating pananampalataya, pag ang isang tao po ay walang pananampalataya, mga kapatid, kahit po libo-libong himala, ay wala pong halaga sa isang taong walang pananampalataya. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Totoong-totoo po yun. Eto naman po, yun naman pong taong may pananalig, hindi na po kailangan ng himala. Totoong-totoo po. Tayo po kasi, pag tayo po may pananampalataya, hindi ka man po maghanap ng himala, may ipakikita ang Ama at ibibigay. Amen po ba? Amen po. Kasi po ang tao, ang pagsisikap po natin na makita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, ay nagbubukas po sa ating pagkatao upang madama natin ang himala ng Diyos. Na kung minsan po, dahil nga po wala tayong pananampalataya, ayun po, hindi po natin to lubusang nadadama. Ano po ang dapat natin gawin? Kung augnayan po natin sa Diyos ay malalim na, hindi na po natin kailangan hanapin siya kasi ang Diyos po hindi nawawala. Nawawala po ba ang Diyos? Hindi po. Ang Diyos po laging nandyan. Pero tayo po yung lumalayo, nakakalimot dahil po sa ingay at panunukso ng sandibutan. Amen po. Yun po, pag tayo po nananampalataya, sabi nga po, doon hindi man tayo humanap ng hiwaga. Pero nagugulat pa po tayo minsan dahil masurpresa ang Ama, nakikita po natin yung mga kahiwaga ang binibigay niya. Di ba po, kapatid na Marlene, na tatango po siya talaga po kung saan siya nagaganap sa kanyang buhay. Yun nga po, dito po sa dakong ito, na tayo kung kanina pong sinabi ko sa teacher, naniniwala ang mga bata, sa albularyo pong pinagpagamutan natin, na sumumpalataya tayo noon, sa doktor po, dito po na nandito na tayo, sa dakong ito, na nakakanig natin ang Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Mga kapatid, maniwala po tayo. Amen po? Maniwala po tayo. Minsan nga po sabi ng Banal na Espiritu sa mahal na Apo, nandito po tayo. Kung ano po yung sinasabi sa atin, din po natin. Amen po? Kung ano po yung sinabi, lalo na po sa mga pasyente, kung 9 na araw, gano'n po, huwag mo nating dayain. Sabi nga po ng
mahal na Apo, nung minsan, hindi po siya nakikipaglokohan. Amen po ba? Makipagtotohanan po tayo para makamtan po natin yung hiwaga at ano man po yung gusto nating makamit. At ang tunay pong nananampalataya, natandaan ko po binanggit nung isang araw ng mahal na Apo, ng Banal na Espiritu sa katawan po ng mahal na Apo, ang may tunay na pananampalataya po, o ganap na pananampalataya sa Diyos ay nagsasagawa at nagsasabuhay. Amen po. Yun po ang mahalaga, hindi po tayo sa muso lang, sabi nga dapat po, sa puso at dapat po ito ay ating isabuhay. Simple lang po yun sa pagbabahagi ko sa isang maikling salita. Mga kapatid, tupdin po natin ang aral at kakamtin natin ang marapat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po kapatid. Tunay nga po sa dakong to ay buhay ang Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin ang aming Mother of the House na kung saan, kung ano po ang sinambit niya dito, yun din po ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Mother Maris. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa oras na ito, napuspos ka ng kabanalan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Conching, na sa bawat araw ay patuloy mong iniaalay upang magbigay ng mga aral na tuwirang magdudulot sa amin ng kagalakan. Paging dapatin mo po, Ama, na ang bawat anak mong tinawagan ay ganap makakilala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Conching, na sa bawat araw ay nagmamahal na totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain po ang ating Panginoon. Bilang isang alagad, sabi ko nga po sa inyo, sa dakong ito, hindi mo maaaring gawing biro ang bawat araw na ikaw'y naririto. Amen po ba yun? Kundi sa bawat araw, kung halimbawa po ilang buwan ka na, ilang taon ka na, magkakaroon po marapat. Hindi po ito isang pagtuturo, kundi isang tip. Tip lang po ito, ano po, na upang makita po natin, nasaan na ba tayo doon sa ipinangangaral ng ating Panginoon, kagaya ng sinambit ni Teacher May, na kung sa guro ay sumusunod tayo, ang mga estudyante sumusunod sa guro, ano pa kaya sa dakong ito? Samantala ang ating Panginoon sa pamamagitan ating mahal na Apo Conching ay naghahasik sa bawat araw ng pagkain ng ating kaluluwa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko po alam sapagkat sabi ko nga po sa inyo, simula po ako'y nagkaroon ng karamdaman at ang pagdalisay sa akin ay halos isang buwan na hindi biro-biro bilang isang nilalang. Halos nararamdaman ko sa bawat araw na magdumali pa sa pagtalima sa ating Panginoon. Sapagkat pinahintulot po dyan na muntik-muntik ka na maaari akong maparam, o maaari akong hindi makalakad, o maaaring, ang dami pa na maaaring tupdin na ipatutupad sa iyo upang makita ang katapatan. At yun ay hindi ko binigyan ng negatibong pagninilay, kundi sa tuwin na ay positive na pagninilay, na ang panawagan sa akin ng Panginoon ay nagmamadali. Amen po ba yun? Lagi nagdudumali na ang pasubalingan ng ating Panginoon sa bawat araw. Ano ba ang silbi na bakit may isang Apo Conching na nangangaral sa dakong ito kung walang mga taong susunod at tutupad sa kalooban ng ating Panginoon? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na sa madaling salita, kaya po tayo naririto, kaya po ako naririto bilang isang hinirang, dahil alam ng Panginoon na hindi pa ako ganap sa Kanya simula sa simula hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin siya naghahasik ng aral. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na sa bawat araw, kung i-evaluate ko po sa aking sarili, napakarami pang kulang. Amen po ba yun? Na sabi nga ng ating mahal na Apo, huwag mo sa tuwinang iisipin na ikaw ay nakakakumpleto na sa pagtupad. Kundi sa bawat araw, ang mithiin mo'y lagi kang kulang sa pagtupad upang sa tuwin ay magkumahog kang tumupad sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung kaukulan na sabi ko nga po, sa bawat araw, sa bawat kaganapan, talaga pong breathless, halos hihingalin ka kung bilang pagkatao. Subalit salamat sa Ama, sapagkat tansyado po ng ating Ama kung ano yung kaya mo. At
sukat po niya kung ano yung lakas mo na maibibigay mo para sa Kanya. Kaya kahit dalas-dalas yan, susun-susun, sagun-sagunson, kahit bilang tao ay parang hihingalin ka na at hindi mo alam kung anong papuntahan mo, sapagkat may Diyos na buhay sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, naroon pa rin yung kaukulang kailangan mong lumaban. At sa iyong paglaban, nakita mo, naghihintay ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bakit ito po ang pinauna ko po sa inyo na ang panawagan? Iba't iba po ang uri ng panawagan, sabi nga ni Teacher May. May panawagan na maaaring iibigay niya sa pamamagitan ng karamdaman. May panawagan na maaaring inakay ka lang ng kaibigan mo. At sa dakong ito, hindi isang pagkaligaw na ikaw ay pumarito, kundi kalooban ng Diyos na ikaw ay matungtong sa dakong ito kahit wala kang karamdamang pisikal. Amen po ba yun? At pagdaka, kung inyo pong papansinin, minsan yung inaakay natin, yung may sakit na inakay, yung walang sakit, yung pang-una nabubuksan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita po, alam nyo po, sobra lang po siguro ako nagmamadali, ano po? Totoo po yun. Sapagkat ang ating mahal na Apo Kunching ay buong kababaan na tumutupad sa ating Panginoon. At tayong lahat na hinahasika ng salita ng ating Panginoon, isa po siyang magagalak kapag lahat po tayo nakatatalima sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po gayon? Sapagkat sa akin pong pagkakaalam, dahil ang ating mahal na Apo Kunching ay pag-aari ng ating Panginoon, tayong lahat sa dakong ito ay inilagak sa kanyang mga kamay. Amen po ba yun? Kaya, ang isang pinaglagakan, halimbawa po sa isang tahanan, iniwan sa isang panganay na anak ang kanyang mga kapatid at umalis yung kanyang magulang. At halimbawa po, inabot po sila na dumungo ng ibang bansa, 2 linggo. Sa palagay niyo po ba, yung pinaglagakan na panganay, hindi kaya siya magpupursige na ang bawat araw ay lingapin ng kanyang mga kapatid? Siyempre po magpupursige. At pagdaka, ang pagkain, ihahain, lahat iintindihin, at halos wala na siyang itinitira sa kanyang sarili, maipangalaga lang ang iniwan sa kanya ng kanyang magulang. Ganyan din po tayo. Mga kapatid, sa dakong ito, inilagak tayo ng Panginoon sa kamay na ating mahal na Apo Kunching, kaya dapat lang po ang pinaglagakan, pagalakin din natin. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, bilang tao, baka sabihin po, sabi ni kapatid na Myrna nga, Mother, sige, sabihin mo, alam niyo po, totoo po yun. Sapagkat nararamdaman ko po, sapagkat ako po, kapag hindi ako nakatupad, kagaya po, happy birthday po kay kapatid na Alma, nagkaroon po kami ng kariringgina na hindi po kami nagkaunawaan doon sa pagtupad na ang sarap ng pagkain namin kaya ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Birthday po ni kapatid na Alma, ang alam ko po kasi, ibabahagi ko lang, may kwento po ito, may mensahe po ito. Dadali ni kapatid na Alma, luto na. Siyempre po, hindi lingid po sa kaalaman ng lahat, maging isang Apo Kunching, pinaparte-parte lang po namin yung oras. At yung oras na halimbawa may atas na ganito, i-adjust mo ngayon yung oras sa kalooban ng ating Panginoon kung ano yung dapat gawin. Amen po ba yun? Kaya sa totoo lang po, talagang hindi maaaring ibaliwala. Kahit ipakisuyo ng kapatid mo, o dili kaya, o kung sino man, na bukal sa puso mo na tinatanggap, ikaw pa rin na mag-a-adjust para makatalima ka. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito binahagi? Ganun din po sa dakong ito. Amen po ba yun? Kayo po ba? Papayag po ba kayo na sa dakong ito, ipalagay nating napasya lang kayo, nakilala niyo po ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, si Apo Kunching. At sa pakikinig niyo po, ay may naramdaman po kayo sa puso niyo. Kayo po ba sa paglisan niyo, halimbawa lumipas ang 1 araw, 2 araw, papayag po ba kayo na basta lang makalimutan yung naramdaman niyo? Siyempre hindi po, amen po ba yun? Kaya upang lalong umigting ang pagnanasa mo na maramdaman yung naramdaman mo sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na ginagamit ng ating Panginoon, alam niyo po, sabayan niyo po ng pagsasabuhay. Mararamdaman niyo po na hindi kayo ang gumaganap, kundi ang ating Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung kaparaanan ng ating Panginoon. Bakit may isang Apo Kunching? Sa totoo lang po, hindi po namin pinangangalandakan sa harapang ito ang pangalan nating mahal na Apo. Kundi, kailangan masambit ang kanyang pangalan sapagkat
ang nakapaloob sa Kanya ay hindi nyo nakikita? Buhay pa ba ang Diyos? Pagbabalik tanaw na lahat tayong naririto ay panawagan ng Diyos upang magpakilala ang Diyos sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang kinalugdan. Amen po ba yun? Buhay pa ba ang Diyos? At sa bawat araw po, mapalad po, halimbawa si nanay, sa dakong ito, ngayon lang siya napunta. May naramdaman siya, magsasabi siya sa kumari niya, Mare, salamat at ako'y dinala mo doon kay Apo Kunching. May naramdaman akong kakaiba, parang hindi siya ordinaryong tao. Talaga pong si Jesus ang naramdaman ko sa puso ko. At syempre, yung araw na yun, excited ka. Walang pinagkaiba doon sa parang nanood ka ng sini. Amen po ba yun? Naandun pa sa balintataw mo, sa isip mo, sa puso mo, na yung mabawat kaganapan. At paglipas po ng ilang araw, yung naramdaman mo na yun, nawala na. Sa palagay niyo po ba, makakadiretso po tayo? Hindi po, ano po? Hindi. Kaya mga kapatid, ano po ang nais ko po ituran sa inyo? Bawat isa po sa inyo may panawagan ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay tinatawag ng Diyos. At sabi ko nga po, walang pinagkaiba sa mga ibang inaimbitahan, ay wala akong pagkakataon ngayon eh. Bukas na lang kaya ako pupunta. Pagdating ng bukas, iba na naman po ang kaganapan sa buhay niya. Sa susunod na araw na lang ako pupunta. Pagdating ng sunod na araw, ay hindi ako makapunta kasi ang dami ng dahilan. Mga kapatid, kung hindi niyo po bibigyan ng tamang oras ang ating Panginoon, hindi na po kayo makapagbibigay ng oras sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yung panawagan po na yun, hindi po kayo malulugi. Sapagkat ang ating mahal na Apo Kunching, kung inyo pong pagmamasdan, halos hindi na po siya nakagaganap bilang pagkatao. Dahil ang kanyang ginagampanan kahit nasa tahanan, naghahasik pa rin po ng pagkain pangkaluluwa ng mga nasa ibayong dagat. Amen po ba yun? At partisyon po na ibinibigay sa ating Panginoon upang makatupad at makaganap at tayo huwag malimutan. Sa madaling salita po, sa pagbibigay po ba ng ating guro na tayo'y pakainin sa araw-araw ng salita ng Diyos, na-evaluate nyo na po ba ang sarili nyo? Na-evaluate nyo na po ba? Alam nyo po, mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Bibigyan ko po kayo ng isang tip. Magsulat po kayo sa papel lahat ng negative traits ng pagkaugali nyo. Ano po? Hindi ko po ito tinuturo sa inyo na dahil ako guro. Hindi po. Tip lang po ito. Sapagkat ganyan po ang ginagawa namin mga alagad. Itala nyo po yung mga ugali nyo mahirap nyo i-release. Amen po ba yun? At pagtungo nyo po sa dakong ito, kung may mithiin po kayo na nais nyong pawalan sa puso nyo na hindi ka nais-nais, maririnig nyo po ngayon ang mensahe ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo kung makikinig po kayo. At kung makikinig po kayo, dadamhin nyo po, mararamdaman nyo po. Pag uwi nyo sa tahanan nyo, reviewin nyo po ngayon yung tinala nyo. Ako pala'y maramdamin. Sabi ng Banal na Espiritu, ang maramdamin daw galing sa kalaban. Ako ay mainitin ng ulo. Sabi ng Banal na Espiritu, ang mainitin ng ulo pala, inaalihan ng demonyo. Sa palagay niyo po ba, ikaw po mismo sa sarili mo, aayaw ka sa gayon? Amen po ba yun? At kapag na-check mo na, araw-araw, sa pakikinig niyo po, lalo yung pong araw-araw, naku po, alam niyo po, kahit hindi niyo po ipakita kay Apo Kunching, sa dakong ito ang ginagampanan niyo, nababatid po ng Banal na Espiritu. Boy po ba ang Diyos? Bakit po? Siyempre po, isang araw, may magsasabi sa mahal na Apo, alam niyo po, Apo Kunching, yung mga tumutungo sa dakong ito, tumutupad sa kalooban ng Diyos. At yun po ang galak naming lahat. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan lang po ay mga tip na binigay ko po sa inyo. Hindi ko po sinasabi sa inyong ganap na ako. Nagsusumakit pa rin po. Totoo po yun. Subalit, sa pagsusumakit po na yon, ipinapakita ng Panginoon kung paano siyang kumilos at lumingap sa'yo. Kaya kailangan may maganap. Amen po ba yon? Kaya wag po nating itakwil yung nais ipatupad ng Diyos sa ating buhay. Kung ano man yon, kung masakit man yon, malumbay man yon, o masaya man yon, gawin po nating pantay at hilingin po natin sa Diyos. At wala po tayong itatapon. Walang pinagkaiba sa problema na kapag tinakasan mo yan, susundan ka. Buhay po bang Diyos? Subalit kapag hinarap mo na, kahit masakit yan, isang beses lang ang sakit. Buhay po bang Diyos? Ganon din po sa dakong ito. Sa bawat araw, lalo po pag nakikita ko po yung mga may edad na, hinihiling ko po sa Ama, abutin ko po yung kanyang edad.
sapagkat mapalad po kayo. Sapagkat sa edad po ninyo, binigay pa rin ng pagkakataon ng Diyos na makilala niyo po ang dakong ito. Amen po ba yun? Na makilala niyo po si Apo Kunching. Subalit, nawa po ang pagkilala niyo po sa ating mahal na Apo Kunching, huwag niyo pong kilalaning tao. Yung aalamin niyo kung ano yung whereabouts ng mahal na Apo. Ay bukas naman po ang buong kaukulan ng pagkatao nating mahal na Apo Kunching. Kaya kung ang kikilalanin niyo pong lubos sa pagkilala niyo sa ating mahal na Apo bilang tao, ay kikilalanin niyo po kung paano po siyang ginagamit ng ating Panginoon pinagtiwalaan, alam niyo po, yung taglay ni Apo Kunching, magdudumali din pong lingapin kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, sapagkat naramdaman ko po yun. Hindi ka na magsasalita. Kusang loob na nag-uumapaw ang banal na Espiritu para lingapin ka sapagkat nararamdaman ng Espiritu na naniniwala ka. Sabi nga ni Teacher May, kailangan bang may makita muna kayo? Kailangan bang may mapatotohanan munang mahawakan ng sino man? Sa dakong ito, wala man kayong makita. Kung bukal sa puso nyo ang paglapit sa ating Panginoon, mararamdaman nyo sa salita pa lang, mararamdaman nyo na ang nagmamahal ang Diyos sa ating lahat. Amen po ba yun? Mga kapatid, ito po iwanan ko sa inyo. Yung panawagan po sa atin ng ating Panginoon, wag po natin ibaliwala. Amen po ba yun? Sapagkat siya'y makapangyarihan, samantalahin po natin ang kanyang kababaan. Amen? Sapagkat kung hindi po natin sasamantalahin ang kababaan ng ating Panginoon, mahirap yung iwanan tayo. Amen po ba yun? Sapagkat wala tayong pwede ipagmalaki sa Diyos. At sa dakong ito, sa tuwing ay sinasambit ng banal na Espiritu, tumutupad ang ating mahal na Apo at ang pag-ibig ang nagbunsod upang tayong lahat ay malingap ng ating Panginoon sapagkat naman ang ating Panginoon na marami pang kulang sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, kung ano po yung nararamdaman namin, maramdaman nyo rin po sapagkat doon po kami nananabik. Gusto po namin, kaya naisasambit ko po ito sa inyo, ayaw po namin sarilinin. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Sabi nga ng ating mahal na Apo Kunching, ang Diyos ay para sa lahat. Kaya kung ang Diyos ay para sa lahat tayo may karapatan para mahalin ng Diyos. Amen po ba yun? Subalit, ano sa palagay nyo? Gusto nyo po ba kayo lang ang mahalin? Siyempre po, hindi. Kailangan din nating mahalin ng Diyos at sa dakong ito, mapapatotohanan po natin sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagtanggap, ng pagtitiwala, sa kanyang ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, kung inyo pong pagninilayan, isipin niyo po kung paano nga itong ginagampanan ni Apo Kunching. Amen po ba yun? Alam niyo po, walang makakatupad na yun. Wala nang makakatupad kundi siya lang. Amen? Kaya sa dakong ito, kung paano po nagdudumali ang Diyos, na sa tuwing ay inaatasan ng mahal na Apo na lingapin po tayong lahat, huwag po nating sayangin. Kung ngayon po ay hindi kayo nabigyan ng pansin, pumunta pa rin kayo bukas. At kung bukas po ay hindi pa rin kayo mabigyan ng pansin, pumunta pa rin po kayo bukas. At kapag itinakda ng Panginoon, yung hindi binigay sa inyo ng una, dalawa at pangatlo, maibibigay niya ng isang beses lang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ganyan po, magbalik ang ating Panginoon at nawa po, sa katotohanan lang, sabi ko nga po, kahit pagsawaan niyo po yung aking mukha, ang mahalaga, ang pinangangalandakan ko sa gitnang ito ay ang ating Panginoon, sapagkat hindi ito ang haka-haka, kundi naramdaman ko po sa puso ko, sapagkat sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, kung paanong hinirang ako sa dakong ito, doon ko naramdaman na mahalaga ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po tayong lahat ay magtibay at huwag po nating bigyan ng pagkakataon ng kalaban na magapi pa tayo. Sa dakong ito, ang ating mahal na Apo ay nariyan lang. Tanggapin po natin ang buong katapatan at mararamdaman po natin na ang pagpapahalaga ng Diyos sa inyo'y ibinibigay. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, Mother Maris. Nawa po nakapulot po kayo na magandang aral na mula po sa aming Mother of the House. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Isidora de la Cruz. Buhay ang Diyos. Thank you, kapatid. Akala ko hindi na ako aabot. Talagang
buhay na buhay. Mami, maraming salamat po. Hindi ko na elaborate kung ano yung pinapasalamatan ko sa'yo. Talaga pong buhay ang Diyos. Alam niyo kapatid, gusto ko magbalik tanaw kay Apo yung mga naranasan ko pa. Paalam ko lang po sa inyo na sa isang buwan, sa April 18, 10 taon na po ako. Kaya lang po may tema binigay si kapatid Pwede po ba yun? Yung tema niya, kung paano ako inakay. Ako po sa karamdaman talaga na sa totoo lang, tumatanggi ako. Ang taas ng pride ko. Sabi ko doon sa nagyaya sa akin, ano ka ba naman? Galing pang Amerika yung chemo ko, tapos dadalhin mo ako doon sa dahon-dahon albularyo. Alam niyo po, huwag tayong magsalita ng masama doon sa mga albularyo. Kasi merong albularyong totoo, merong albularyong hindi. Pati po faith healer, napuntahan ko na lahat yan. Yung mga tawas-tawas, baliwala, lahat yan napuntahan ko na. Subalit ng makakarating ako, kaya po Konching, lahat sila. Binaliwala ko, palakpan rin ang buhay na Diyos. Nais ko po magbalik tanaw. Kasi sa 10 taon, pag hindi pa naman ako natuto at wala akong natutunan kay Apo Konching, ewan ko lang. Amen po ba? Kayo man, magkaedad kayo ng 10 taon dito, na araw-araw nandito kayo, anong mapapalaan nyo? Siyempre si Isidora gumanda. At nabuhay. Yun ang pinangalandakan ko May nanonood sa akin sa internet. Totoo ba kang gumanda ka? Tingnan mo ako yung litrato ko nung araw nung hindi ko pa kilala si Apo Konching. Nakasalubong ang dalawang mata, nugdug na nugdug ang kulay. Pagkatapos, walang pasubali kung magsalita. Walang preno. Ang pagbibigkas ko ng bad words, malutong pa sa kornik ng Bulacan. Yun mga yun dinaanan ko na. Sa pagbabalik tanaw ko po, gusto ko ipamukha sa inyo kung anong sakripisyo ang dinanas ni Apo, hindi lang sa akin. Bilang 10 taong alagad niya na sa isang buwan. Kundi doon sa mga pasyenteng hindi na nakaalala sa kanya. Amen po ba? Kaya yung mga pasyenteng hindi nakaalala, tatapikin ulit kayo ni Lord at ipaalala kung saan kayo gumaling. Amen po ba? Pagbalik dito, iba na naman karamdaman. Akala nila, pumunta lang sila dahil sa karamdaman. Hindi nila alam na dapat alamin nila na tinawag sila ni Lord para linisin yung kanilang kaluluwa. Wala naman ibang tayong pupuntahan kundi impyerno at saka langit. Sino pong nais makarating sa langit? Taas ang kamay. Kukunti. Kukunti pa lang gusto makarating sa langit. Ako po, kung pwede ko lang itaas yung paa ko, itataas ko pa 2 kamay. Gusto ko makarating sa langit. So, balit si Isidora po, tinanong ng Panginoon, Isidora, gusto mo nga bang makarating sa langit? Sa piling ko, yes, Lord. Bakit, Isidora? Makalangit na ba ang ginagawa mo? Hiyang-hiya po ako. Hiyang-hiya po ako. Wala po sa edad yun. Wala po yung lagi ka nag-rosaryo, lagi ka sa simbahan, lagi ka nalo. Wala po. Hindi po yun. Nasa puso po natin si Kristo. Tandaan natin. Kasi hindi po ako tumayo dito para mangaral Hindi ako tumayo dito para kahit kailan hindi ako nangangaral. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya ako tumayo dito, magpapatutuo lang ako sa mga nasaksihan ko sa sakripisyo at ayoko na pong umiyak, Apo. Mahal na Apo. Alam niyo po, dahil sa katigasan ng ulo ko, ipinakita sa akin na lahat ng Panginoon ang dapat kong makita. Kung bakit ako tumatag ng pananampalataya. Ano po bang gusto niyo unahin ko? Yung mga may sakit na kumakatas yung sugat na mabaho, na yung mga pula ng mata, na pinapatakan ni Apo Konching ng maitim na aksibal, o yung mga nananayo yung buhok dahil sinasaliban. Alin po ba gusto niyo mauna? Isasalaysay ko po sa inyo. O yung mga kukulam na napagaling niya po. Sa loob po ng 10 taon, lahat po yan nasaksihan ko. Hindi lang po ako pwedeng magbanggit ng lugar kung taga saan sila, at hindi po ako pwedeng magbanggit ng pangalan kung sino siya. Amen? Awa ng Diyos po, yung mga gumaling na yun, hindi na bumabalik. Hindi na bumabalik. Sa takot. Alam niyo po, nabanggit yung albularyo, ako nga pati faith healer, hindi po sila nakapagpaalis ng bad spirit o demonyo sa katawan lupa ng tao. Pero po kay Apo Konching, nasaksihan ko po, hindi ako pwede magpatutuo na hindi ako saksi kasi parurusahan ako ng Diyos.
Amen? Ako po, nung isang araw, kating-kati yung bibig ko na gusto magpatotoo, wala na pong oras, maagang lumabas si Apo. Sabi ni Apo, kaya ka sumigla, masaya ka. Masaya ako palagi. Alam niyo po, kanina, umakyat ako sa stage, kumimbot-kimbot ako. Parang namumugto yung mata ko na parang hindi maganda. Subalit hinihiling ko po, sa tricycle pa lang ako, Ama, pag-apa ko po sa dambana, wala na po lahat itong nararamdaman ko. Kayo po ang manguna. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kasi po, hindi naman ako tinuruan ni Apo Kunsing manalangin ng magmemorya ng kung ano-ano eh. Direkta. Yung hangad mo ng araw na yon na ang Diyos na buhay ang manguna sa'yo, napaka-sapat na po yun. Pero kailangan naman, bukod dun sa hiningi mo, sumusunod ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga po, ang pagbabalik tanaw ko na sa 10 taon, yung mga nasaksihan kong sakripisyo ni Apo Kunsing, nung humahayo kami, nalalagda sa pilapil. May mga nahuhulog sa patubig. Mayroong mga nakalimutan yung uniforme. Marami po. Ang ibig sabihin, kung sumusunod ka kay Kristo, lahat ipaalala sa'yo. Sa akin po, ang pinapaalala ng Panginoon sa akin, maging tapat ako sa Kanya. Kasi po, napakabigat ng aking karamdaman. Amen po ba? Kung narinig man ni Apo Kunsing o hindi man, hindi na kailangan marinig. Kung hindi kay Apo Kunsing, 2005 pa, nakalibing na ako. Purihin natin ang Diyos. Lockdown na ang dugo ko. 0-0. Wala na makitang dugo sa akin ng doktor. Siyam na bag ang sinalin sa akin. 2005 yun. Hindi yun ang pinagmamalaki ko. Ang pinagmamalaki ko, ang sinabi niya Apo sa Kunsing sa akin, mahal na Apo, kasi tinawagan ako eh. Dadalaw kami sa kapatid na Apo, mahal na Apo. Ako po nagagalak na binabalak yung dumalaw sa akin. Subalit, panalangin po ang kailangan ko. Amen? Dahil prayer is powerful. Kaya napunta ako dito dahil sa prayer eh. Kahit matigas ang ulo ko, ayaw pumunta rito noon. Alam niyo po ang binanggit niya po sa akin, nagpatira pa na ako sa Ama. Kapatid, hinahayaan ko na ang Amang bahala sa'yo. Siya na ang bahala sa'yo. Wala akong kakayahan para pagalingin ka. Alam niyo po, nung 10 o'clock ng gabi, umakyat yung surgeon, Mrs. De La Cruz, congratulations. Bakit po? Of all my patients, sa lahat ng pasyente ko na internal bleeding, ikaw lang ang hindi na-opera. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ang internal bleeding po kasi, pag may leukemia ka, kahit saan pwede kang duguin. Iyon po ang nakadumpo sa akin, yung nagdudugo, yung singit ko, na hindi ko alam kung anong gustong mangyari ni Lord sa akin. Subalit, yun magpi-50 years old ako. 59 na ako. Next May. Pinaalala niya na yung awit 51 po, basahin nyo. Awit 51. Napakahugasan mo ako, Panginoon. Walang ibang makakahugas sa atin. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, kung marami man kayo napuntang albularyo, kung marami man kayo napuntahan ng manggagamot, walang nakakapagpalayas ng demonyo. Sino po ang may gawa ng karamdaman? Demonyo. Hindi si Jesus. Hindi yung ating kinikilalang Panginoong Diyos na buhay. Ang kalaban po. Amen po ba? Nung panahon na yon, na hindi ko kilala si Apo Kunsing, sabi ko, ang nasa isip ko, yak, ano ba yan? Tapos nakita ko pa, inihipan niya yung mata ng bata, pulang-pula, yak, wala man lang delikadesa. Yung sama-sama pala ng ugali ko. Tapos, alam niyo po ba, si Isidora, 13 years old pa lang, naka-Lourdes na. Nagpasuklob ako ng Lourdes. Ang tingin ko sa asawa ko, demonyo. Gusto ba ng Panginoon yon? Kasama mo pala sa bahay yung demonyo. Kunyari, nagdadasal ka. Pagkatapos po, pag may nagawang kasalanan sa yung kapwa mo o yung asawa mo, pupunta ka sa Santo Cristo, hindi ka ng kandila, isang babae, isang lalaki, mamatay sana sila. Huwag po tayong ipokrita. Yun po ang mga normal na takbo ng utak ng tao, lalo na yung babaeng inaapi. Amen po ba? Sino ba naapi nito? Wala. Ako lang. Plastic. Alam sa totoo lang, plastic kayo. Maraming
pagkakataon na inaapi tayo ng kapwa natin. Subalit, sabi nga po ni Apo, sabi ng banal na Espiritu, huwag mong gawin sa kapwa mo ang hindi mo nais gawin sa'yo. Amen po ba? Dahil kasi si Dora nang gigigil, pag sinabi sa akin, PI mo, ang sagot ko ka-PI, PI mo. Nung araw yun. Amen po ba? Meron tayong kapatid na may karamdaman. Nakikita ko manas na manas ang kanyang mukha. Ano bang karamdaman, kapatid? Anong karamdaman niya? Sa abdo. Ako, pinatanggal ko na yung abdo ko para wala akong problema. Alam niyo po, 12 years kung tiniis yung abdo ko. Advice niya po, ipatanggal mo na. Nung mawala po, ito ako gumanda. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. 12 years po. Ngayon po, yung pagtutuwid po ng ugali, damang-dama ko po yun. Sa patnubay po ng banal na Espiritu, sa tulong ni Apo Kunsing, na ituwid ko po yung mali. Yung maling panalangin. Si Mama Mary po, ang sabi sa akin, nung binabanyusan ako, kaganda-ganda mo, napakagaling mong manalangin, napakaganda mong manalangin. Subalit nakalimutan mong ipanalangin ang sarili mo. Amen po ba? Siyempre, pinagaling ka na, nakadipa pa man naman ako pag nagja-chaplet ako. At alam niyo po ba, si Apo Kunsing ay hindi ko kausap araw-araw. Subalit, nung magkaroon ng Chaplet of Mercy dito, ang sinabi ni Apo Kunsing na hindi ko makalimutan, hindi raw ako nagre-recite ng Chaplet of Mercy dito. Sino ang matinong tao na magkaisip na, bakit alam niyo yung dinadasal ko? Di po ba? Sino ang sumasa kay Apo Kunsing para malaman ang ginagawa ni Isidora o sino man nakaharap niya? Hindi tayo kilala ni Apo Kunsing. Subalit kapag banal na espiritu nagsasalita, hindi siya Apo Kunsing yun. Tumalab po sa puso ko yun. Hiyang-hiya po ako. Ang nire-recite ko po, yung chaplet ni Santa Faustina, patawarin niyo po ako, Panginoon. Hindi ako kailangan humingi ng tawad kay Apo Kunsing dahil ang nagsalita sa akin ni banal na espiritu. Alam ng banal na espiritu kung anong klaseng panalangin ang ginagawa mo. Pahingi ako noon, pahingi ako nito. Amen po ba? Ay sa totoo lang, kaya ka nandito, may hinihingi kayo eh. Kaya ka nandito, nagpapasalamat kayo eh, kung meron. Amen? Si Isidora po, sa araw-araw na pumupunta ako rito, meron akong hinihingi, pero mas lamang yung pagpapasalamat. Amen po ba? Ngayon po, bilang, sino po bang mga pasyente o taga-sunod na pasyente, taga Valenzuela? Ganyan po, naranasan ni Isidora, ang layo-layo ng mga pinanggagalingan ng pasyente. Makikita ko, si Apo Kunsing, walang kakibo-kibo, kumakatas yung mga sugat, nangangamoy. Pag-apak pa lang ng pasyente dyan, sa loob ka ng dambana, yung dating ni Apo, ano ka ng panyo. Kasi mabaho nga po. Pagkatapos po, yung mga sinasaniban ng mga masamang espiritu, may barang pa. May barang pa dito na pinagaling si Apo Kunsing na hindi ko naman kailangan sabihin sa inyo. So yun po, nakatatak sa puso ko, sa isip ko, na ang mga sakripisyo ni Apo Kunsing hindi ko kaya. Walang makakayanan dahil hindi kami hinirang para doon. Si Apo Kunsing lang yun. Amen po ba? Ako po, bilang 10 taon na nandito kay Apo Kunsing at sumusunod sa kanya, nanampalataya sa kanya, hindi po ako kailang maging mayabang sa inyo. Nasaksihan ko lang po talaga. Nasaksihan ko lang. At nagsimula ang misa-misa rito. Dati, iniisbira ng mga pare si Apo Kunsing. Ang unang misa, pinamisa ko rito, unang misa, si Father Monique, galing ng Baliwag. Nagpamisa ako dito, nagpasalamat ako sa Diyos. At hindi pala dito uso yung nangungulik. Ako pa naman yung nangulikta. Kumuha ako na isang lalagyan. Nangulikta ako, may nagbigyan ng 100, may nagbigyan ng 50. Ang dami kong pera. Nilagay ko sa altar. Sabi na po, ano yan? Ibalik mo yan. Ayaw po ni Apo Kunsing, pero palakpakan natin ang buhay na Diyos. Si Apa pa naman, 100 yung nilagay. Kasi po tayo mga Katoliko, pag may misa, may kulikta, di ba? Ngayon, may nakakita kayo ng ulikta dyan, kayo magbibigay ng sobre para yun sa pare, wala pa kay Apo. Hindi nang hihingi si Apo ng kabuloy at hindi nang hihingi ng limos. Yung po,
taong simbahan po ako, kolektor po ako sa simbahan, kaya sipag gumangulikta. Pagdating dito, napahiya po ako. Totoo po, pahiyang-hiya po ako. At alam niyo po, yung paghihirang, ito sasabihin ko sa inyo, hindi po tao ang humirang kay Isidora. Napakawalang hiya ko po para hirangin ako ng tao. Ang Diyos po ang humirang sa akin at sinabi po niya, ipag-anniversary ko ang araw na ako'y pinagaling. Ano po ang unang pinagaling sa akin? Ang kaluluwa ko. At dito ko lang po naranasan kay Apo Konsing na wala akong kamalay-malay na naglalakbay ang banal na espiritu. Nag-uusap kami ni San Cecilia, yung isang alagad. Sabi nung San Cecilia ko, "Uy, saan kayo nagpunta kagabi?" Sabi ko, doon sa birthday nung isang alagad, hindi ko na po banggitin kasi magkakasala po ako. Saan kayo napunta? Doon po sa birthday ng isang alagad. Kasi kako, grabe na yung kalagayan niya. Ngayon kako, doon kami nag-alay ng panalangin. Buhay pa po yung alagad na yun nung panahon na yun. Pagdating ko po dito, alam niyo po, sinabi na po Konsing, "Kapatid, kung maaari lang, huwag niyo na pag-usapan yung mga kapatid niyo hindi niyo kaharap." Hindi naman po ako tumatanggi pa po ako. Wala naman ako sinabing masama Subalit nakita ko ng banal na espiritu, binibida ko yung birthday ng kapatid na pinunta namin pala para natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, ang masasabi ko lang sa inyo, kung balikan ko yung mga nakaraan ko, lalo po ako nai-inlove sa ating Apo Konsing, sa ating banal na espiritu, lalo lumalakas ang aking pananampalataya, lalo lumalakas ang aking tuhod, at lalo akong gumaganda. Kaya po, pagkaharap niyo po si Apo Konsing, maging bukas po ang ating tainga. Yun lang po ang pangaral ko, hindi ako nangaral kanina. Bukas ang ating tainga, huwag niyo na bukas ang bibig niyo kasi bad breath kayo mandidiri sa inyo si Apo. Ako po nung makilala ko si Apo Konsing, nagmumumog po ako araw-araw 3 times a day ng bayabas at saka asin. Kasi po kahit na ganun po si Apo, sabi niya pandak siya at saka marami siyang kapintasan. Pero po napakalinis po ni Apo. Napakalinis na tao. Kaya po kayo, kung magdadaing kayo kay Apo bilang tao, wag. Bilang banal na espiritu para hindi niya maamoy yung mga bibig niyo. Maraming salamat po at magandang umaga. Salamat po kapatid na Isidora. Nagising po ba kayo? Magsitayo po lahat at ating awitin ang panalangin tinuro natin Panginoon.